Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Ang nakikita nyo po sa screen ay charging board ng Infinix Spark Go 2024 at sa video pong ito ay malalaman po natin kung gaano kahalaga ang paglalagay ng green paste sa mga charging port. Hindi ko lang magets kung bakit ang Infinix brand ay hindi naglalagay ng green paste sa kanilang mga gawang cellphone. Ito ba'y marketing strategy lang nila? O sadyang tinamad ang engineering department nila? O talagang wala silang idea sa posibleng bad effect ng hindi paglalagay ng green paste sa mga charging port. Pero imposible namang wala silang idea. Malaking kumpanya naman ang Infinix at siguro naman malaki din ang budget ng kanilang research team. Kung hindi tinipid, baka naman tinamad ang kanilang research team. Dahil sa oxidation ay kinalawang ang lead ng mga pin. At dahil doon ay natanggal sa pagkakadikit ang mga pin, kaya ang resulta, hindi na nagcha-charge ang cellphone hanggang sa pati yung mismong saksakan ng charging cable ay nawasak dahil sa kakapilit ng gumagamit. But don't you worry dahil nandito naman kaming mga technician na to the rescue sa mga ganitong issue. Pero sana naman Infinix team sa mga susunod na labas ninyo sa inyong mga model ay mas matibay na mga charging pin ninyo. Sayang kasi dahil malakas pa naman ang specs ng inyong mga cellphone at abot kaya pa kaya pasok na pasok talaga sa panlasang Pinoy. And after kong matanggal ang lumang charging port at linisin ang charging board, ay kailangan ko naman lagyan ng low melting solder lead ang mga pad lines sa charging board. Ang purpose ng low melting solder lead ay para mas mabilis kong maidikit ang charging port gamit ang hot air blower nang hindi nasusunog ang plastic part ng charging port. Kapag kasi ang ilalagay kong lead ay mataas ang melting point or yung mga ordinary lang na lead ay posibleng mas mauna pang ma-reach ng plastic ang kanyang melting point kesa sa mismong lead kaya ang resulta ay sira na ang ating charging port at yun ang iniiwasan natin na mangyari. Pagkatapos malagyan ng low melting solder lead ang pad sa charging board, ay dapat muli itong linisin para makita natin kung may mga linya bang putol. Mahalagang laging malinis ang ating trabaho dahil ang pagiging malinis sa trabaho ay ang sekreto sa mabilis at solidong gawa. Tulad sa ginagawa kong ito ngayon, na dahil sa kalinisan ay kitang-kita natin ang mga putol na linya kaya mas mabilis kong nagagawa ng solusyon ng problema. At dahil din sa kalinisan ay mas napapagaan ang aking trabaho, mas madaling dumikit ang lead at higit sa lahat ay very satisfied din tayo sa resulta. At dahil malinis at may pagkakapitan na ang ating charging port, ay pwede na natin itong ilapag sa charging board, huwag din kakalimutan maglagay ng flux para mas mabilis maluto at kumapit ang lead sa ating charging pins. Dito na papasok yung kahalagahan ng low melting solder lead, dahil kung makikita nyo dito ay ginamitan ko ng hot air blower na may init ng 350 degrees Celsius. At kita nyo naman po na lumambot kaagad ang lead at yung plastic sa charging port ay hindi man lang nasunog kahit konti. Ganyan kahalaga ang trabaho ng low melting solder lead. At dahil may mga linya tayong putol sa charging board, ay kailangan naman natin itong i-jumper sa charging pins. Pwede na natin gamitin dito ang soldering iron at ang 0.04mm copper wire. Ayos lang naman na 0.04mm lang na wire dahil ang mga putol lang naman na linya ay mga data lines lang naman. Pero ibang usapan kung ang mga putol na linya ay ang mga voltage supply, ang ginagamit na pang jumper sa mga linya ng voltage supply ay yung mas malalaki para hindi basta maputol dahil sa current na dadaloy sa wire. Babak-apan din natin ng another soldering lead ang mga pins para masiguro natin na kapit lahat ng pins sa charging board. Mahalagang isa-isahin ang paglalagay ng lead para wala tayong makaligtaan sa mga pins. Ika nga nila slowly but surely, basta ang mahalaga masatisfied natin ang ating mga kliyente. Pagkatapos maikabit ang lahat ng mga pins, ay ang ikakabit naman natin ay ang 4 na poste ng charging port. Huwag na huwag kalimutang ikabit ang mga poste dahil yan ang nagpapatibay sa kapit ng charging port sa charging board. Then as usual na dapat ay laging malinis ang trabaho. Ang ginagamit ko palang panlinis dito ay 99% alcohol at ang puting square na Mijing Nano Cleaning Sponge.
Ang nagustuhan ko sa nano cleaning sponge na ito ay sinisip-sip niya ang oily grease, kaya swak na swak itong gamiting panglinis sa mga hina-hardware nating mga board na ginagamitan ng oily flux at soldering lead. Kapag sobrang malinis na yan insan at tuyong-tuyo na ang board, ay pwede na natin lagyan ng UV green paste ang mga pins ng charging port para maiwasang ma-oxidized ang lead sa mga pins at hindi agad bumitaw sa charging board ang charging pins. At para tumigas naman ang UV green paste ay kailangan naman itong pailawan ng UV light. At alam nyo bang may technique para matuyo agad ang green paste? Yes po, may trick po ako para matuyo agad ang UV green paste sa ilang segundo lamang. Hindi ko po alam kung ginagawa rin ba ito ng nakararami o iilan lang ang gumagawa. Ang technique ko po para matuyo agad ang green paste ay sinasabayan ko ng hot air blower ang UV light at sa ganitong paraan ilang segundo lang ay matutuyo na agad ang UV green paste. Ganun lang po kasimple ang trick pero super effective po. Huwag din palang kalimutang linisan ang bandang likuran ng charging board. Tulad ng sa harap ay importante ring malagyan natin ng UV green paste ang likod ng charging port. At tulad ng nakagawian natin ay panatilihing malinis ang trabaho sa lahat ng pagkakataon para maiwasan natin ang mga hindi inaasahang back job, na bukod sa nakakatamad gawin ay nakakasira pa ng tiwala ng ating mga customer sa ating mga technician. At yan na po ang finished product ng ginawa natin ngayon. Bukod sa malinis ng pagmasdan ay garantisado pang matibay dahil sa ganda ng kalidad ng ating trabaho. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!